Hello there! Uncle Bry here. Bagoong alamang with crispy chicharon sa araw na ito. Magstay ka lang sa video na ito para malaman mo kung paano gawin. Simple lang. Tara, kain na tayo. Panoorin niyo ako para ganahan kayo. Uncle Bry version ito, no? Kaya hindi ito yung tradisyonal na lamang. Kaya huwag kayong magulo. Tara, mag-prepare na tayo. Magpainit ng tubig sa ating dambuhalang wok. Ang unang gagawin natin dito is papakuluan natin yung balat ng baboy o yung pork skin. Yun po ang gagawin nating chicharon. Tapos may konting laman-laman din. Ito po yung pork skin natin. Papakuluan lang po yan hanggang sa lumambot. Tansya ko dito mga kulang-kulang 2 oras or pwede na ring 1.5 hour or 1.5 oras ko pinalambot. Medyo makunat kasi itong balat ng baboy na ito eh. Nilagyan ko rin ng konting laman, tapos syempre lalagyan natin ng asin. Oo nga pala, pag kumulo ito, yung unang kulo nito itatapon ko para mawala yung lansa. At iba pang di ka nais-nais at amoy at lasa. So ayan, after pakuluan, hihiwain ko na into small pieces para madali siyang maluto.
after kong hiwain, pakukuluan ulit natin. Ito po yung ating pangalawang kulo or second kulo natin. Hiniwa ko po siya ng maliliit para po madaling maluto. Lalagyan ko po siya ng bawang, asin ulit. Tapos lalagyan ko rin siya ng paminta. Tansya ko mga 2 teaspoon ito. Tapos maglalagay din ako ng mga spices tulad ng dried chili, star anise, tapos almond tree bark. So ito yung kamatis na galing sa aming mini garden. So sariwa siya or fresh na fresh. Hugasan lang mabuti at tanggalin ang mga tangkay. So habang hinihintay natin na lumambot ang ating pork skin, magigisa na tayo ng alamang. Bawang at alamang nga pala ang ginawa ko rito, no? Tapos lalagyan natin ng tubig para lumambot ang ating salted shrimp o yung alamang. As you can see, malambot na yung ating balat at yung mga may konting laman-laman din, no? Tapos para malaman nyo kung pwede nyo siyang pisilin. Pag ganitong pinisil nyo tapos malambot na, pwede na yun. Bibake na natin pagkatapos. Ilalagay natin siya sa ating baking rack. Kung wala naman kayong oven, pwede nyong patuyuin sa araw na lang, no? Ang goal natin dito is matanggal yung moist dun sa ating balat para pag pinrito natin siya, magiging malutong yung ating chicharon. So igigisa natin yung laman ng baboy, tapos kamatis. Igigisa lang natin to hanggang sa madurog yung kamatis at kumapit yung lasa. Tapos yung ginisa nating alamang at bawang, ihahalo na natin dito, no? 30 to 1 hour na paghihintay para madurog lahat ng mga ingredients. Kamatis, alamang, tapos ganito magiging itsura niya after 1 hour, no? Tapos another 30 minutes na paghihintay ulit para mawala yung tubig or mag-evaporate siya, no? Medium heat lang po ang settings ng ating kalan, no? Para dahan-dahan yung pagluto at hindi masunog. Ang pagluluto di kailangang madaliin kasi pangit ang kalalabasan. Makalipas ang 30 minutos, ito na po ang kanyang itsura. Iga na po siya, no? May konting sabaw-sabaw na rin pero pwede na yan. Pangit naman pag super dry or tuyong-tuyo yung iyong alamang, ano? Ang panghuling step natin is gagawin na natin yung chicharon. So maglalagay tayo ng mantika sa kawali. Painitin lang po natin. Ginagawa ko rito para malaman nyo kung mainit na, magti-testing tayo ng isang piraso, maliit na piraso ng balat. Para sa aking mga masugid na viewers dyan, i-follow nyo lang po ako sa aking Facebook account, YouTube, or TikTok para po maging updated kayo sa aking mga latest videos. Ito naman po ang inyong Uncle Brian, nagpapasalamat sa palagi niyong panonood. Maraming salamat po. So ayan, after pong maprito, iaahon na natin, patutuyuin lang natin siya, tapos ihahalo na po natin siya sa alamang. Para pag kinain nyo po yung alamang nyo, meron po kayong mafe-feel na crispy chicharon at crispy laman. Yan, napakasarap po niya, no? Again, maraming salamat po sa palagi niyong panonood. Sana po magkita-kita tayo sa susunod kong video. Ito na po ang inyong Uncle Brian. Nagpapasalamat. Signing off. Bye-bye!